So, yun po guys, and magandang araw po ulit sa lahat. So, another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula pa rin po ito sa naging live po ni Krishna sa kanyang YouTube channel, kung saan nga po is medyo naging bad trip po si Krishna dahil nga po meron daw pong isang tao na gumawa nga po ng account gamit daw po ang pangalan ni Beth Buwagas, yung tita po ni Krishna. At sinisiraan nga daw po si Krishna gamit ang account po na iyon. So marami nga pong mga chat nga daw po kay Krishna, nagtatanong, nag-chat kay Krishna at nag-chat din po kay Beth. Yung sa personal or sa original account po ni Beth, nagtatanong kung si Beth ba daw talaga iyon at kung bakit sinisiraan nito si Krishna. Which is hindi naman daw talaga yun si Beth at nag-iisa lamang daw po ang kanyang account at yun lamang po yung Beth Buwagas na ginagamit nga po niya sa pag-share nga po ng mga contents po niya. So medyo nabadrip nga po si Krishna kasi bakit daw kailangan pang manira, bakit daw po kailangan pang gamitin po yung pangalan ni Beth Buwagas para manira, at bakit ba kailangan na manira, di ba? Hindi naman kailangan yun. Dapat para sa akin kasi itigil na dapat itong mga kalokohan ng mga bashers po na ito. Ewan ko nga ba sa kanila, lagi na lamang po silang gumagawa ng mga bagay na nagbibigay po ng stress kay Krishna. So siguro hanap muna tayo, kumbaga stop na muna siguro yung pangbabash, or dapat stop na talaga ng tuluyan yung pangbabash or paninira po kay Krishna, kasi hindi naman ito makakatulong po sa mga buhay po natin, especially sa mga buhay po ninyo, sa buhay ni Krishna. Mas lalo lamang po kayo nagpapagulo. At the same time is kayo lang din naman po ang ma-stress po sa ginagawa po nyong pambabash or paninira nga po kay Krishna. Kasi the more na naninira po kayo, the more na inilulublob po ninyo ang inyong sarili sa komonoy po ng impyerno. Kasi masama yung ginagawa nyo eh. Lagi yung tandaan na may bad karma po dito sa mundo. So may karma po dito sa mundo kung gagawa ka ng tama, kung pagmamahal ang ibinibigay mo sa kapwa. So ang good karma sa iyo is mamahalin ka rin po ng ibang tao. Pero ang ginagawa mo na ganyan, or nyo na ganyan, na naninira po kayo ng tao, nababash po kayo ng tao, so possible din na may bad karma na darating po sa inyo. Kaya ko po sinasabi po ito para para at least maiwasan nyo po yung mga bad karma po na iyan, kasi kayo lang po nagbibigay ng stress po sa inyong sarili. So sana is itigil na po natin yung mga kalokohan po na iyan, yung mga pamabash po na iyan, paninira po na iyan. Higit sa lahat, itigil po natin yung paggamit po ng pangalan ng ibang tao, like yung pangalan ni Beth Buwagas. Sa dami-dami ba naman ng taong gamitin nyo si Beth Buwagas pa na kamag-anak ni Krishna, kapitbahay ni Krishna, at alam ni Krishna kung anong klaseng tao si Beth Buwagas, kung gaano ito kabait sa kanya, di ba? So yun pa ang ginamit ninyo, at may duda si Krishna na itong taong ito na po na gumagamit daw po ng pangalan ni Beth Buwagas ay kilalang kilala siya at kilala din po ni Krishna. So hindi po sinabi ni Krishna kung sino ito, pero meron siyang duda kung sino po ito. Kaya kung sino ka man, tigilan mo na ito. Kung inggit ka man kay Krishna, ay wala tayong magagawa dyan, hanggang inggit ka na lang. At siguro ang dapat mong gawin na lang is magpakabait ka, baka sakaling magbigay pa ng blessings ang Panginoon sa iyo. Kasi the more na gumagawa ka ng tama, the more na nagpapakabait ka, the more na magbibigay po ng blessing ang Panginoon po sa atin. But the more na naninira ka ng tao, the more na gumagawa ka ng mali, the more na the more na nagsasalita ka ng masama sa kapwa, ay the more nga po na walang blessing ang darating po sa iyo. Kaya kung gusto mong maging katulad ni Krishna na unti-unting sumisikat, unti-unting umaangat, ay gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mabuti para bigyan ka din po ng blessing ng ating Panginoon. So hoping na ma-stop na itong mga pamabash kay Krishna, itong mga ganitong bagay. Bigyan naman po natin ng peace of mind si Krishna, especially po sa ngayon na talagang meron po siyang sakit. At alam nyo ba na itong stress po is isa po ito sa malaking factor na natitrigger po ang isang ulcer. Kaya sana tigilan po natin para hindi na po mas lalong lumala pa yung sakit ni Krishna. And for Krishna naman, hayaan na lamang siguro niya itong mga bashers po na iyon. Although hindi talaga maiwasan na mapansin ni Krishna ang mga bashers po na ito, especially na gumagamit po ito ng pangalan ng ibang tao. At isa pa po sa malapit na tao kay Krishna ang ginamit po ng basher na ito. Kaya ipag-pray na lang din po natin si Krishna na kumbaga maging kalmado lamang po siya, at huwag niyang masyadong isipin yung mga bagay na nakakapagbigay po ng stress sa kanya. Instead ay ituol po niya ang kanyang pansin sa mga positibong bagay na magbibigay po ng kasiyahan sa kanya
at sa kanyang pamilya. So ito, babasahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Marivic Jansen, Ingitera Mayan, ninira sa'yo, wag mong intindihin, magsawa na lang sila. Basta kami sumusuporta sa'yo, we love you. O naman po, marami po yung sumusuporta kay Chris na, kumbaga lagi ko nga pong sinasabi dati na kung mga nasa 1% or baka 0.001% lamang po yung yung mga bashers ni Chris na, pero yung nagmamahal kay Chris na is nasa 99.99% po. So majority po sa mga tao po na nanonood kay Chris na is mahal na mahal po siya. Gemma Suarez, pabayaan mo yung mga basher, makaka-stress sa'yo yan. Mahalin mo na lang sila, ingat Chris na, mali mahusay. Yun nga po yung sabi nila, no, na love your enemy. So yun na lamang ang gawin ni Chris na, mahalin na lamang po niya ang mga bashers na ito. Ako nga po, kapag may namabash po sa akin, may mga nagko-comment po ng negative po sa akin, instead na sagutin ko po ito, ang ginagawa ko po is nire-replyan ko po ito ng God bless you. Kapag ganoon po kasi, hindi naman lahat, pero mostly kapag nire-replyan mo ng God bless you ang mga negative comments, is hindi na po sila magko-comment kasi nga po parang nahihiya na po sila, di ba? Kakampi mo na ang Panginoon, Panginoon ang ginamit mo siguro yung iba siguro na walang Panginoon sa kanilang buhay, yun po yung mga taong hindi talaga tinatablan ng ganoong mga words. Kahit sabihan mo pa ng God bless you, kung gusto nilang mang-bash talaga, nang babash po sila, pero makonti lang naman yung mga iyon. Mostly sa mga tao naman is may takot pa rin naman po sa Panginoon kahit papaano. Heriberto Fernandez, Inday Chris na, deadma mo yung mga taong walang magawa sa buhay. Ingit lang yan, Day Chris na, basta go ka lang sa ginagawa mo at ingat lagi, God bless. So po, ingit po siguro talaga iyon kay Chris na. Since sabi ni Chris na parang nakapunta na daw po ito doon sa kanila. Siguro nainggit po yun sa tagumpay po ni Chris na sa murang edad po ni Chris na 21 years old is yun nga po, napakalaki na po ng pagbabago sa kanyang buhay, na katulong na po siya sa ibang tao at higit sa lahat nakakatulong na po siya sa kanyang pamilya, di ba? Unti-unting umaangat ang kanyang buhay, marami na siyang mga nagawang mga bagay na makatulong para umunlad po siya, like yung pagbawi sa kanilang lupa, itong pag-alaga po niya ng mga hayop at kung ano-ano pa. So di ba? So siguro inggit lang talaga itong mga taong ito kay Chris na. Kaya inuulit ko nga, kung gusto niyo pong magkaroon ng blessing mula sa Panginoon, is gumawa kayo ng tama, magpakabait po kayo at huwag kayong gumawa ng mga kabulastugan, mga kalokohan na mas lalong magpapababa sa inyo, magpapabagsak sa inyo. Rowena Davila, watching from Hong Kong, ingat ka Chris na, ingat ka palagi, health is wealth. Huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo, inggit lang yan sa beauty mo, totoong mahal ka ni Sir Paul Pugong Biyahero. Opo, talagang inggit sila sa beauty ni Krishna, kasi si Krishna kasi kahit na walang makeup, walang kung ano-anong nilalagay sa mukha, talagang napakaganda po ni Krishna. Kahit na bagong gising nga walang suklay, walang hilamos, talagang napakaganda po ni Krishna. Kaya siguro sobrang naiinggit po yung mga tao, yung mga bashers sa kanya. Jinky Doldoleya, mga inggit yan, Magic Love Chris Pao. May karamihan sa sobrang inggit sa iyo Chris, tawanan mo na sila, mabalik sa kanila yan, love you Chris Pao. Yun nga po yung sinasabi ko, dito po sa mundo may good and bad karma. Kung good po yung ginagawa mo, especially sa kapwa, is good karma din ang babalik sa iyo. Pero kung masama, like yung mga ginagawa ng mga bashers, ay bad karma din po ang babalik po sa kanila. Kaya kung ayaw nyo po magkaroon ng bad karma, ay tigilan na po ninyo ang paninira, pambabash nga po kay Chris na. Michelle, wag mo intindihin ang mga taong may inggit sa'yo, bawas ganda mo lang yan, dahil wag mo stress na sarili mo sa mga basher, magpagaling ka. Yun po, focus ni Chris na dapat ngayon is wag yung mga bashers, i-focus po niya ang kanyang sarili sa pagpapagaling, pagpapaunlad sa sarili, pagpapaunlad sa pamilya. Yun po yung maganda po niyang gawin po ngayon, para mas lalong manggalaiti po ang mga bashers kapag mas lalong magtagumpay na po si Chris na, kapag matupad na po niya lahat ng mga pangarap po niya, especially for her family. Kim Dom, hayaan mo yan, Bibi Loves, inggit lang yan sa'yo kasi sumisikat ka na, hayaan mo yan, kakarmahin din yan. Langga, huwag ka masyado mag-last stress, Bibi Loves. Oo nga po, no, inggit din po dahil sumisikat na nga po si Chris na. Imagine mga ilang months pa lamang po siyang nag-vlog, pero ang dami na po niyang viewers, ang dami na po niyang supporters. So yun, and sobrang grateful po si Chris na lagi po niyang pinapasalamatan. Hindi po siya nakakalimot daw po na magpasalamat lagi kay Sir Paul, sa Panginoon at sa lahat po ng mga taong andyan palagi na sumusuporta po sa kanya. So kaya ko po sinabi ito kasi baka may mag-comment na naman na, Chris na, magpasalamat ka kay Sir Paul, ganito ganyan, di ba? Lagi po yung sinasabi ni Chris na at lagi pong grateful si Chris na sa mga taong tumulong po sa kanya, especially sa Panginoon, kay Sir Paul at sa lahat po ng mga sponsors,
mga viewers nga po na naging daan para unti-unti nga pong makilala si Krishna sa social media. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. God bless po and bye for na po.